aral ng mabuting balita na siyang espiritu na nagbibigay ng buhay. At ang mabuting balita po na pagninilay natin sa gabing ito ay hahanguin po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kabanata 2, simula sa talata 22 hanggang 35. Pagpalain ng Diyos ang ating isip, ang ating labi, at ang ating puso. At ganito po ang sinasaad ng mabuting balita. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." At namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami." Verse 35, "Kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, bayang Pilipinas, pinili at hinirang ng